So, day 2 tayo. So, as I've said, magvo-vlog ako para magiging diary ko na. So, I'm gonna cook. Nangita ng calendar namin, di ba? I'm gonna cook chicken broccoli. So, kagabi ko pa na to yung chicken breast. Then, isa-slice natin siya ngayon. So, punta tayo sa kitchen, of course. Yan. So, isa-set ko muna kasi nila. So, okay na. Nag-wash lang ako ng hands. Yun si Hobby. Nag-wash lang ako ng hands. Tapos, isa-slice natin yung chicken. So, medyo frozen siya mga bash. Pero, carry boom na to. Babad ko na lang muna siya sa water. Feeling ko kasi magiging matigas siya. So, habang binababad ko to, I'm gonna prepare the onion, the garlic, and yung broccoli. Feeling healthy lang tayo mga besh. So, set aside lang muna natin yung chicken. Kunin ko muna yung broccoli nila. So, here is our broccoli. Yan. Saan ko nga binili ito? Sa SM. Bili kami ng broccoli. Tapos, isi-slice ko na lang siya at ilalagay dito. And super nice nito. Yung strainer na meron lalagyan. And just so, para ma-document ko yung pagluto ng broccoli. So, alis muna si Hobby. Kasi, ayusin niya yung, nilinisin niya yung hood ng car. I'm just gonna get my knife. So, I'm just gonna cut here. English speaking tayo. Then, i-cut into half lang natin kasi medyo malaki siya. Hindi ko na kayo i-angle sa, sa pagkakat. Napakita ko na lang sa inyo. So, ganito siya. Yan. Kunin lang natin lahat. So, kamusta kayo guys? Comment down below. Actually, first time ko itong lutuin yata, I guess. Parang, nagluto na ako ng broccoli, pero parang stir fry lang ng broccoli lang. Hindi ko matandaan kasi nga, tagal na. Yan, kunin lang natin. Hindi na kasi ako masyado nagluluto lately kasi nga busy sa office. Luckily today, meron pa akong energy for cooking. So, we're trying so hard na magpaka-healthy. So, yan. Yung iba nga, kinukuha pa nila yung sa gitna nito. But for us, hindi na lang siguro. Okay na siguro ko. So, yan. Ganda oh, cutie, cutie. Parang tree talaga siya. Alam nyo ba, ang dami ko nang ganap sa life. And, hindi ko siya, yung iba, hindi ko na na-document. And, it makes me sad kasi gusto kong balikan yung mga moments na yun. Yung mga slow progress, mga small wins natin in life. I really just want to document those. To make, para minsan, meron akong babalikan. So, isa sa mga nilook forward ko every time na umuwi ako is mag-vlog. So, aside sa gusto kong kumita, of course, is gusto ko rin, parang diary ko nga siya, as I've said, na mga ganap ko everyday, yung mga, lalo ng mga special occasions, parang ganun. Kasi nga, life is short, diba? Minsan, hindi mo alam yung kasama mo ngayon, hindi mo na pala kasama tomorrow, parang something like that. As a prening girly, pero medyo realistic kasi siya nowadays. Ayan, ito pa siya. Hindi ko alam kung paano yung pagkakaluto ko nito. Sana kung sino man nakakanood na marunong magluto talaga nito, pwede nyo i-comment yung tama. Kasi mayroon ako nakikita na binablush pa nila. Meron din naman na inaano na lang, sinistir fry na lang. So, yung gagawin ko, i-stir fry ko na lang. Then, I'm just gonna add water para mag-boil. Or, ibuboil ko na lang siguro sa water, tapos kukunin ko. Hindi ko alam mga B. Basta yun na lang yun.
kung ano na lang. Yung ingredients nito, hindi rin ako sure. So, wag kayong mag-expect na maganda. Gusto ko lang talagang gawin to. Sabi nila kasi healthy daw yung broccoli. So, I'm just gonna get it na lang ganito. Healthy daw yung broccoli. So, bago pa siya masira sa ref, lulutuin ko na siya finally. Meron na tayong time para lutuin siya. Kuha lang ko ng plastic. Lagyan ko ng mga basura. Kasi ako talaga, pag niluluto, ito na siya. Yan. Hindi naman karamihan. Kasi konti lang naman yung chicken ko. Dalawa lang naman kami hobby. Pinakaayaw ko talaga yung makalat. Pag nagluluto ko. So, minsan, yung downside naman nun, ng pagiging masyadong malinis is that from time to time, nagluluto ako tapos nag-wash ng hands. So, medyo napapasma yung kamay ko. So, linisin muna natin to para makapag-strain siya, ma-dry up. Yan. Meron akong gustong bilhin, yung parang nila ginaganon. Nakausap ko na talaga kayong mga bash. Kaso, mahal. Hindi pa afford, charot. Or hindi pa priority for today's video. Tapos, gusto kong mag-try ng baking soda pang linis ng mga gamit-gamit and what. Pero hindi ko alam. If meron tayong tamang procedure or what. Tama kaya itong pagkakakat ko ng broccoli. Iba-blanch ko na lang siya siguro para okay na to. Then, I'm gonna prepare my onion and garlic. So, fried rice tayo for today's video. So, mag-a-add ako ng isang buong garlic na lang. Then, onion. Onion, garlic. Huwag kayong mag-expect masyado ng recipe ko kasi nga, wala lang to. Ako lang to mga Yan. Nakausap ko lang kayo. Minsan nga gusto kong mag-live, pero, wala, parang meron lang akong kausap. Busy rin kasi si hubby. May mga office work siya. And as a madada, kung may kausap ako. Fast forward ko ba to? Gusto niyo ba yun? Or I'm just gonna, parang raw talaga. Cooking broccoli. And yan. Ano natin to? Magtitira rin ako for the fried rice. Pag nagsasain kasi kami, nilaramihan namin para meron kaming stock na rice sa ref. Para anytime na gusto naming mag fried rice, yan, hindi na kailangan magluto pa ng rice. Diba? Tapos, minsan, naman yung mabilisan lang. So, kasi minsan, pinaka-minimum yata ng rice cooker for 4 scoops is 20 minutes. So, nababagalan kami nun. Minsan, gusto na namin agad magluto. Alexa, sakit naman ako. Arte ko ng fried rice is that yung, ano nga sinasabi ko, kasi sakit sa mata. Yung fried rice is 10 minutes lang. Kaya na. Minsan, hindi ako nilalagay ng onions. I'm just using garlic bits. Yan. Yung ready-made na garlic bits. Ang bango nito. Nabibili ko siya sa India. Sakit sa eyes. Sa true lang. Sakit. Sakit.
mo kaya mag-peel or mag-slice ng onion na hindi nasasaktan yung mga mata? Oh, by the way, I got my terno. Plus size terno. Sakit. From TikTok. Oh my god. I'm just gonna put the link. Sakit talaga, sin. Story time lang. Kasi hindi naman kasi ganun kasad nung kabataan ko. Kasi nga, as I've said, both my parents work hard para mabigay sa amin yung sakit ng eyes, yung tamang life, or yung somewhat comfortable life. Yun yung actually yung right term. Kasi nga, yung father ko, seafarer. Then, yung mom ko is a public school teacher. So, well-provided, kumbaga. Hindi naman kami ganun ka-spoiled or something. Pero at least, every time we ask, meron. Parang ganun. Kasi nga, way back then, promise ni Papa sa self niya na once na magka-family siya, ipoprovide niya lahat. Kasi nga, nung childhood niya, hindi niya nararanasan yung kabuganahan or something. Kasi nga, 11 silang magkakapatid. Then, si Lolo, yung sumasama sa nangingisda, hila-hila. We call it hila-hila here. Then, si Lola yung naglalako. Then, 11 sila, imagine. So, hirap na hirap sila. Hindi na hirap na hirap. Or maybe, poor. Yun yung right term. Poor talaga. Pero, nag-strive hard silang magkakapatid. Yun. At nung nakasampa sa barko si Papa, yun, syempre, merong money. Iba talaga kasi yung impact dati ng mga seaman. Ng mga sahod. Kahit naman ngayon, oo. Tapos, yun, nag-promise siya sa self niya na pag nagka-family siya, iprovide yung lahat. It's just that, yun, may other plan si Lord, which is na nagkasakit siya. Pero, for sure, may reasons naman si Lord why those sad things has to happen. Sad things had to happen. Correct nyo na lang, please. So, yun. Pero, masaya naman yung childhood ko. Imagine, grade 6 na ako. Yung hinihingi ko kay Papa, so, is Barbie girl. So, uwi siya from Manila. Yun yung hinihingi kong pasalubong Barbie doll at Nancy Drew na libro. Kasi nga, hindi ko alam kung saan ako na-hook. Paano ako na-hook sa Nancy Drew? Kasi nga, na-watch ko yung movie ni Emma Watson. Si Emma Watson ba yun? Si Emma Stone? Si Emma Roberts. Basta yung Nancy Drew. Hindi ko alam yung Basta Emma yung pangalan niya. Hindi ko na sure. Na-watch ko yun. And super na-amaze ako. Kaya, napabili ako kay Papa ng Nancy Drew books. To the extent, sabi nga ni Mama, excited daw ako na umuwi si Papa dahil dala na yung libro ko. So, binila niya ako sa National Bookstore noon. Kasi dito wala. Wala pong National Bookstore dito dati sa Rojas. So, dun yun sa sa Manila. Tapos, Barbie doll. Grade 6 na ako, Barbie doll pa yung hinihingi ko. Then, nagtanong daw yung sales lady kung para kanino yung Barbie doll. Sabi ni Papa, para sa kong grade 6. Yung iba busy-busy na sa cellphone nila, sa gadgets nila. Ako, Barbie doll. Ayoko na magka-cellphone noon. Kasi yung brother ko, grade 5 pa lang kami. May